Mali ba kung magkagusto ako sa bayaw ko? Tawagin niyo na lang akong Jamie. Alam kong maraming iiling bago pa man matapos basahin to. Yung iba siguro, sasabihin agad, ahas. Yung iba, walang respeto sa kapatid. Kaya bago niyo ako husgahan, pakinggan niyo muna ako. Hindi ko ito plinano, hindi ko ito ginusto. Pero nandito na ako sa sitwasyon na kahit ako, hindi ko alam kung paano lalabas nang hindi may masasaktan. Magdadalawang taon na nung nawala si ate. Hanggang ngayon parang kahapon pa rin sa pakiramdam ko. Isang tawag lang, isang iglap, nagbago ang lahat. Biglang wala na yung ate kong palaging maingay sa bahay, palaging may bilin, palaging may payo. Yung ate kong unang nag-alaga sa akin nung maliit pa ako. Mas masakit para kay Kuya Sammy at para sa anak nila. Si Kuya Sammy, yung bayaw ko. Tahimik, responsable, masipag. Hindi showy pero ramdam mong mahal na mahal si ate. Lahat ginawa para sa pamilya niya. Kaya nung nawala si ate, parang may nawalan din ng kulay sa kanya. Yung dating masiglang tatay, naging tahimik. Yung dating laging may kwento, naging tipid magsalita. Magkapit bahay lang kami. Kaya natural lang na kami ni Mama ang tumulong sa pag-aalaga sa pamangkin ko. Pag may pasok si Kuya, sa amin iniiwan ng bata. Ako ang nagiging tagabantay. Ako ang gumagawa ng assignment kasama siya. Ako ang naghahatid sa school minsan. Doon nagsimula ang routine namin. Sa umpisa, puro tungkol sa pamangkin ko ang usapan namin ni Kuya Sammy. Kumain ba? Nag-aral ba? May lagnat ba? Hanggang sa naging, kumain ka na ba? Na rin sa akin. Pagod ka ba? Salamat Jamie ha. Simple lang. Pero sa isang taong matagal ng single, malaking bagay yung may nag-aalala. Tuwing break niya sa trabaho, nagvi-video call siya para kumustahin ang anak niya. Minsan, napapansin ko, pati ako tinatanong na. O ikaw Jamie, kumusta ka dyan? Dati pamangkin ko lang ang may pasalubong kapag uuwi siya. Ngayon, pati ako may milk tea na. Minsan may paborito kong tinapay. Minsan may maliit na keychain na sabi niya, naalala kita dito. Hindi ko alam kung kailan nag-iba ang pakiramdam ko. Siguro nung unang beses na napansin kong hinahanap ko na yung notification niya. O nung unang beses na nagtagal ang tingin niya sa akin. Hindi bastos, hindi malaswa, pero iba. Nitong mga nakaraang buwan, palagi niya akong sinasama kapag namamasyal sila ng anak niya. Sabi niya, para hindi ka naman laging nasa bahay, para makapag-relax ka rin. Sa mall sabay kaming tatlo. Minsan hawak ko kamay ng pamangkin ko, minsan siya. May mga pagkakataon na sabay kaming tatawa. May mga pagkakataon na sabay kaming magdidesisyon kung saan kakain. Hindi ko itatanggi, kinikilig ako kapag may tumatawag sa akin ng mommy ang pamangkin ko kahit napagkakamalan lang. O kapag may sales lady na magsasabing, Sir, ma'am, bagay po sa inyo to. Alam kong mali dapat kiligin, pero hindi ko mapigilan. Pakiramdam ko, ako yung pumupuno sa kulang sa buhay nila. Ako yung nandyan sa tabi. Ako yung kasama sa mga simpleng moment. Pero kasabay ng kilig, may guilt. Kasi bawat tawa namin, may boses sa ulo ko. Ano kayang sasabihin ni ate? Isang gabi kinausap ako ni Mama. Jamie, sabi niya, huwag kang masyadong makipag-close sa Kuya Sammy mo ha. Pinag-uusapan na kayo sa kanto, mukha kayong mag-asawa, nakakahiya sa ate mo. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi ko napansin na may mga mata na pala ang mga tao sa paligid. Na bawat paglabas namin, may nagbibilang ng hakbang, na bawat pagngiti namin, may naglalagay ng kulay.
Simula noon naging conscious ako. Pero kahit umiwas ako ng konti, hindi nagbago ang pakikitungo niya. Mas naging maalaga pa nga. May isang gabi na iwan siya sa amin ng mas matagal. Tulog ng pamangkin ko. Tahimik ang bahay, umuulan sa labas. Nag-uusap lang kami sa sala. Alam mo, sabi niya, kung wala kayo ni Mama, hindi ko alam kung paano ko kinaya. Ngumiti lang ako. Andito lang naman kami. Saglit siyang natahimik, tapos tumingin sa akin. Jamie, may mga bagay na hindi ko inaasahang mararamdaman ulit. Parang huminto ang oras. Hindi niya dinugtungan. Hindi ko rin pinilit. Pero pareho naming alam kung anong ibig niyang sabihin. Simula noon mas malinaw na sa akin na hindi lang ako ang nakakaramdam. Pero ito ang tanong, masama ba talaga? Hindi kami nagtaksil habang buhay pa si ate. Hindi kami naglihim noon. Single siya ngayon, single ako, wala kaming niloloko. Pero bakit parang ang bigat? Siguro dahil hindi lang ito tungkol sa dalawang taong may gusto sa isa't isa. Tungkol ito sa alaala ng kapatid ko, sa respeto sa kanya, sa imahe ng pamilya namin. Isang beses napatingin ako sa lumang larawan naming magkakapatid. Nandun si ate, nakangiti. Bigla akong naiyak. Kung ikaw ang nasa posisyon ko, ate, anong mararamdaman mo? Hindi ko alam ang sagot. May mga gabi na iniisip ko, baka blessing to. Baka hindi aksidente na sa pagkawala ni ate, kami ang mas magkalapit. Baka ito ang paraan para manatili pa rin sa pamilya ang pagmamahal na iniwan niya. Pero may mga gabi ring iniisip ko, baka selfish ako. Baka ginagamit ko ang lungkot para bigyang justify ang nararamdaman ko. Minsan nagtry akong umiwas. Hindi ako sumama sa mall. Hindi ako nag-reply agad sa messages niya. Napansin niya. May nagawa ba ako? Tanong niya. Wala. Sagot ko. Baka lang kailangan natin mag-set ng boundaries. Tahimik siya. Jamie, kung sasabihin kong hindi lang to basta comfort para sa akin, anong gagawin mo? Hindi ako nakasagot. Kasi ang totoo, gusto kong sabihin na ilaban namin. Pero natatakot ako. Hindi sa tao, kundi sa konsensya ko. Sa posibilidad na habang tumatagal, mas lalo akong malabels na masamang kapatid, na agaw eksena sa buhay ng yumao. Pero hindi ko rin maitatanggi na kapag kasama ko siya, may peace akong nararamdaman. Hindi pilit, hindi minamadali. Natural. Sa mata ba ng tao, ako na ba ang pinakamasamang kapatid? O may karapatan din ba akong sumaya? May nagsabi sa akin minsan, ang pagmamahal, hindi yan hinahanap, kusang dumarating. Hindi ko hinanap ito, hindi ko plinano. Pero dumating. Ngayon, nasa gitna ako ng dalawang mundo. Kung ipaglalaban ko ito, baka masaktan si Mama. Baka pag-usapan kami lalo. Baka sabihin ng iba, matagal na siguro yan. Kahit hindi naman totoo. Kung iiwas ako, baka pareho kaming masaktan. Baka lumaki ang pamangkin ko na may lamat ang samahan ng pamilya dahil sa takot ko. Minsan tinanong ko si Kuya Sammy, kung sakaling tayo, paanong sasabihin natin sa anak mo paglaki niya? Ngumiti siya ng malungkot. Ang sasabihin ko, minahal ko ang nanay niya at hindi yun magbabago. Pero natuto rin akong magmahal ulit at hindi kasalanan ang magmahal. Hindi ko alam kung tama siya,
Pero alam kong hindi kami nagsimula sa kasalanan. Nagsimula kami sa pag-aalaga, sa pagtutulungan, sa paghilom ng sugat. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, ipaglalaban ko ba ito? O pipiliin kong lumayo para sa peace of mind ni Mama at para hindi na kami maging topic sa kanto? Hindi ko alam ang tamang sagot. Ang alam ko lang, hindi ako ahas, hindi ako nang agaw, hindi ako pumasok sa buhay nila nang may masamang intensyon. Isa lang akong kapatid na tumulong, isang tita na nag-alaga, isang babae na sa hindi inaasahang pagkakataon natutong tumibok ulit ang puso. Masama ba talaga? O minsan, ang pagmamahal ay dumarating sa pinakakomplikadong paraan? Kayo ang magsabi. Sa bawat gabi, may kwentong bumapalot sa puso.